Ano mo, nung pinadala mo itong mga materyales tungkol kay Nehemiah, ang unang tanong sa isip ko, bakit siya? Yung relevance? Oo, kasi sa dami ng leadership gurus ngayon, um, bakit tayo babalik sa isang kwento na libu-libong taon na, 'di ba? Pero habang binabasa ko, naging malinaw. Ano yun? Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng pader. Ito ay isang masterclass sa pamumuno sa gitna ng matinding pressure. Kasi madaling maging leader na may integrity kapag payapahang lahat, 'di ba? Siyempre. Pero ang tunay na tanong, at ito yung mission natin ngayon, ay paano ka mananatiling matatag kapag lahat sa paligid mo, kahit yung mga taong pinagkatiwalaan mo, ay sinusubukang sirain yung ginagawa mo. Exactly. At timing na timing ang topic na ito. Sabi nga sa isa sa mga sources mo, nabubuhay kayo sa age of distrust. Oo, nabasa ko yan. Isang maling galaw lang, isang bad decision, at yung tiwalang inipon mo ng ilang dekada, pwedeng gumuho in an instant. Pero heto yung fascinating na point sa binasa natin. Ano yun? Ang pressure, yung crisis, hindi lang yan banta sa integridad mo. Doon mismo ito nasusubok at pinapatibay. Parang apoy na nagpapatigas sa bakal. Alam mo yon? Okay. Ang panggigipit ang naglalabas ng tunay na kulay ng isang leader. Okay. Let's unpack that. Simulan natin sa bida ng kwento natin, si Nehemiah. Kasi hindi siya hari, hindi rin general. Ang trabaho niya, Cupbearer ng hari ng Persya. na parang simple pakinggan. Parang simple pero isipin mo, ikaw yung huling linya ng depensa ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo laban sa lason. Grabe. Ibig sabihin yan, ang tiwala sa'yo ay absolute, 100%. So galing siya sa isang posisyon ng sukdulang trust papunta sa isang misyon na halos imposible. At yan yung crucial na foundation niya, yung motivation niya. Hindi political ambition. Hindi niya ginustong maging governor. Saan nanggaling? Nagsimula lahat sa balitang natanggap niya, wasak yung pader ng Jerusalem at ang mga kababayan niya nasa kahiyaan. Ang unang reaksyon niya, hindi paggawa ng PowerPoint presentation o strategic plan. Hindi. Umiyak siya, nag-ayuno, nanalangin. Yung binabanggit sa source na divine burden, hindi yan basta emotion lang. Ito yung pakiramdam na may misyon na mas malaki pa sa'yo, na parang hindi mo pwedeng talikuran. Okay. At dahil doon, hindi sa sarili niya o sa ambisyon niya nanggagaling yung lakas niya, yun ang anchor niya. I like that anchor. Kasi kakailanganin niya talaga yun. Dahil yung sinasabi sa source na when you pursue a righteous endeavor, expect resistance, nangyari agad. Agad-agad. Pagdating niya sa Jerusalem, may 3 kalaban na agad na sumalubong sa kanya, sina Sanballat, Tobia at Geshem. At hindi sila basta mga troll lang sa social media, ano? Naku, hindi. Sila yung mga local power players na nakikinabang sa kahinaan ng Jerusalem. Ah, At dito nagiging relevant yung kwento niya sa iyo ngayon. Dahil yung mga taktika nila, para kang nagbabasa ng playbook ng modern corporate or political attacks. Hinihimay ito ng source sa 5 antas na panggigipit. okay, ano yung una? Unang-una yung pinakamadali, panunuya at pangungutya, ridicule. Sabi nila, yang pader na yan, kahit isang soro tumalon yan, guguho yan. Anggol? Sirain ang moral. Tama. Iparamdam sa iyo at sa team mo na walang kwentang ginagawa ninyo. Familiar yan, yung mga backhanded comments sa meeting o yung mga pasimpleng pangmamaliit sa trabaho mo. Pero hindi sila tumigil diyan, di ba? Lumala pa. Oo, nung hindi gumana yung pangunguutya, umakyat sila sa level 2, conspiracy and intimidation. Nagplano sila ng armadong pag-atake, Wow! nagpakalat ng mga banta para matakot yung mga manggagawa. Ito na yung pressure na physical at nakakadrain ng emosyon. Grabe. Tapos, level 3, false accusations and slander. Nung hindi nila matakot si Nehemiah, sinubukan nilang sirain yung reputasyon niya. Sumulat sila sa hari, inakusahan siyang nagpaplano ng rebellion. Ito yung character assassination. Grabe. So inatake na nila yung trabaho, yung mga tao niya, tapos yung pangalan niya parang wala nang tinira. Meron pa. Ito yung 2 pinakadelikado. Level 4, enticement to compromise. Paano yon? Inimbita nila siya sa isang peace talk sa isang malayong lugar
Ang totoo, bitag yun para saktan siya o patayin. Ito yung pagtatangka na hilahin ka sa isang sitwasyon kung saan mapipilitan kang ikompromiso ang prinsipyo mo. Delikado. At yung pinakatuso sa lahat, level 5, internal undermining, pagsira mula sa loob. Ginamit nila yung mga mismong kababayan ni Nehemiah, mga leader din, mga propeta, para maghasik ng takot at pagdududa. May mga espiya na sa loob mismo ng kampo niya. Teka, yung level 5, yun yung pinakamasakit, sigurado. Yung mga taong inaasahang mong kakampi mo, sila pa pala yung sumisira sa'yo. So paano mo lalabanan ang isang gera na nangyayari sa lahat ng front, sa labas at sa loob ng sabay-sabay? At diyan na nga papasok yung aral. Sa gitna ng lahat mang yan, sa gitna ng mga imbitasyon sa peace talk na bitag lang pala, doon binitiwan ni Nehemiah yung sikat na linya niya. Ito yung part na pinakatumama sa akin sa mga binasa ko, yung sagot niya. Gumagawa ako ng isang dakilang gawain at hindi ako maaaring bumaba. Napaka-powerful. Grabe. Parang gusto mong i-print yan at idikit sa monitor mo, di ba? Para sa tuwing may distraction. Isang useless meeting, isang chismis, isang email na walang kwenta, maaalala mo kung ano yung pader na itinatayo mo. At hindi lang yan, basta isang one-liner. Sabi sa source, yung sagot na yon ay resulta ng isang malinaw na diskarte. Hindi ito isang magic bullet, kundi 4 na magkakaugnay na response. Okay. Una, at baka itong pinakasimple pero pinakamahirap, ay yung tinawag nating laser focus. Hindi niya inalis ang tingin niya sa misyon. Hindi siya nagpa-distract sa drama. Pero hindi pwedeng focus lang, di ba? Paano yung mga totoong banta? Yung mga armadong pag-atake? Tama. At dyan papasok yung pangalawang diskarte. Faith and practical action. Pananampalataya at gawa. Paano niya pinagsabay? Nagdasal siya. Oo, pero kasabay noon, nag-assign siya ng mga armado at nag-organisa ng mga bantay. Inarmasan niya yung mga manggagawa. Sabi nga, isang kamay sa kutsara ng semento, isang kamay sa espada. Galing. Hindi siya naghintay lang ng milagro. Gumawa siya ng paraan. Pangatlo, leadership by example. Hindi siya nag-utos lang mula sa tore. Hindi siya tumanggap ng sahod bilang gobernador. At kumain siya kasama ng mga ordinaryong manggagawa. Ipinakita niya, kasama niyo ako sa hirap na to. That builds incredible loyalty, sigurado. Oo. Okay, so focus, action, and example. Pero paano niya hinarap yung pinakamatinding problema? Yung level 5, yung mga traitor sa loob. Kasi madaling sabihin na harapin yung internal problems. Pero ayon sa source, paano na yun ginawa nang hindi tuluyang nawawasak yung buong team niya? Dito na lumabas yung tinatawag sa source na moral courage. Dahil habang abala siya sa mga kalaban sa labas, nalaman niyang may mas malalang problema sa loob. Ano yun? Yung mga mayayamang kababayan niya, pinapautang ang mga mahihirap sa sobrang taas na interes at kapag hindi makabayad, kinukuha ang lupa at mga anak nila para maging alipin. Grabe! Grabe yung galit ni Nehemiah. Pero hindi lang siya sumigaw. Ang ginawa niya, tinipon niya lahat, mayaman at mahirap, sa isang public assembly. Inexpose niya yung injustice sa harap ng lahat. Hindi niya kinonsente. Wow! At dahil sa bigat ng moral authority na nabuild niya, napilitan yung mga mayayaman na isauli ang lahat ng kinuha nila. Ipinakita niya na ang integridad ay hindi lang paglaban sa kaaway sa labas, mas madalas ito ay ang paglilinis ng sarili mong bakuran. Alam mo, habang pinag-uusapan natin yung mga taktikang yun, paninira, pananakot, internal politics, parang familiar lahat. So, paano ba ito nag-a-apply sa'yo, sa P&L report mo, sa team meeting bukas? Ayun na nga. Dito na papasok yung sinasabi ng source na ethical minefield ng modernong liderato. Exactly. At itong mga modern case studies na binaanggit sa binigay mo, Enron, Volkswagen, Terranos, para lang nating pinapanood yung mga taktika ni Sambalat at Tubiyan na naka-corporate suit na. Oo nga, no? Isipin mo, yung panlilin lang para makompromiso si Nehemiah. Yan ang Volkswagen Dieselgate scandal. Sadyang dinaya ang emissions tests para lang makalusot sa regulations at mapalakas ang benta. Grabe. Yung pagsira mula sa loob dahil sa kasakiman at pressure na mag-perform. Yan ang buong kultura ng Enron, kung saan tinatago ang utang sa mga peking kumpanya para lang magmukhang maganda ang financials.
At yung Theranos, parang kombinasyon ng lahat. Yung pangungutya sa mga kritiko, yung pananakot sa mga empleyadong magsasalita, at yung false accusations na sila ang may problema. Aha. Ang aral na binibigyang diin sa source ay hindi ito nagsimula sa isang malaking krimen. Nagsimula yan sa maliliit na kompromiso. Isang white lie dito, isang shortcut doon, hanggang sa naging isang dambuhalang kasinungalingan na hindi na nila kayang takasan. At binabanggit din dyan yung mga unseen costs o hindi nakikitang pinsala ng pagkawala ng integridad. Hindi lang ito tungkol sa pagkalugi ng pera o pagkasira ng reputasyon. Ano pa? Ito yung pagkawala ng kapayapaan ng isip, yung bigat ng pagtatago ng sekreto. Yung stress at anxiety na dulot ng pag-alam na nilalabag mo ang sarili mong mga prinsipyo. May malaking epekto yan sa kalusugan, sa pamilya, sa lahat. Okay, so this raises a very practical question. Kung ikaw ay isang leader na nakikinig na yun at nararamdaman mo yung pressure na yan o baka nakagawa ka na ng kompromiso at gusto mong bumalik, paano? Paano mo itatayo ulit ang tiwala? O mas mahalaga, paano mo patitibayin yung pader ng integridad mo para hindi to masira sa simula pa lang? Nagbibigay ng napaka-practical na framework yung source mo. Hindi ito basta maging mabuting tao lang. May mga konkretong hakbang. Okay. Una, at ito ang pinakapundasyon, simulan mo sa sarili mong character. Bago ka pa gumawa ng mga company policies, linangin mo muna yung mga katangian tulad ng humility, yung kakayahang aminin na hindi mo alam lahat at pwede kang magkamali, katapatan at yung moral courage na nakita natin kay Nehemiah. Pangalawa, sabi dito, bumuo ka ng ethical frameworks. Huwag umasa sa gut feel, lalo na kapag pagod ka na o under pressure. Tama. Natanong mo sa sarili mo, okay ba ito kung lumabas sa front page ng dyaryo? Ano ang epekto nito sa mga pinaka-vulnerable na stakeholder? Ito yung guide mo kapag malabo ang sitwasyon. At ito ang paborito ko, yung pangatlo, dahil napaka-strategic. Asahan mo na ang pagsalungat. Anticipate adversity, ika nga. Proactive. Oo, huwag mong hintayin na nasa gitna ka na ng krisis bago ka mag-isip, parang fire drill. Gumawa kayo ng team ng mga what-if scenarios. What if may inoffer sa ating malaking deal pero medyo questionable ang ethics? Paano tayo tutugon? Maganda yan. Ang pagpapractice nito ay nagpapalakas sa ethical muscles ng buong organisasyon. Parang fire drill para sa integrity. I like that. So, in-anticipate mo na. Pero paano kung sa kabila ng lahat, nagkamali ka pa rin? May daan pa ba pabalik? Meron. At yun ang pang-apat na punto. Ang pagpapanumbalik ng tiwala ay may proseso. Hindi ito nadadaan sa isang magandang PR statement. Hindi pwede. Kailangan ng tunay na pag-amin sa pagkakamali. Walang sorry if you were offended. Kailangan ng transparensya. At higit sa lahat, kailangan ng tuloy-tuloy at consistent na pagpapakita ng pagiging mapagkakatiwalaan sa paglipas ng panahon. It takes time, pasensya at tiyaga ang kailangan. So, what does this all mean? Habang binabalikan ko ang lahat ng napag-usapan natin mula sa mga materyales na ito, parang ang pinakapundasyon ng lahat ay ito. Ang integridad ay hindi isang bagay na meron ka o wala ka. Hindi. Ito ay isang kalamnan. Lumalakas ito sa tuwing ginagamit mo, lalo na sa gitna ng pressure. Bawat desisyon na pabor sa prinsipyo, kahit gaano kaliit, ay isang rep sa gym para sa iyong karakter. Magandang analogy yan. Sa isang mundong puno ng pagdududa, ang kakayahang manatiling matatag ay hindi lang isang moral virtue. Ito ay isang strategic advantage. Ito ang nagtatayo ng tiwala, na siyang tunay na currency ng pamumuno. At para sa iyo, iiwan namin ang isang huling tanong na pagninilayan hango mismo sa discussion question sa source. At ang tanong ay ito, paano kung ang tunay na pagsubok sa iyong pamumuno ay hindi kung gaano kahusay kang magtayo, kundi kung paano ka tumutugon kapag may mga sumusubok na wasakin ang iyong ginagawa? Ang sagot mo dyan ang huhubog sa legasiyang iyong iiwan.